Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon ay dakilang kapistahan ni Santa Maria, Ina ng Diyos, at isang alay panalangin sa panidigang araw ng panalangin para sa kapayapaan. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, pamansang labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman kaysa sa atin sa pamitan ng live streaming to Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa lahat ng mga ina. Mga minahal ko mga kapatid, inumpisahan natin ang taong ito sa pamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamagitan niya, pagkalabanawa tayo ng Panginoon ng matatag na panampalataya at may pagkakaisa. Pinugunit na rin natin ngayon ang panigdingang araw ng kapayapaan. Ipalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'i kapayapaan, at sa lupa'i kapayapaan sa mga taong pinalulugtaya. Pinupuri ka namin, Inarangal ko namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. dahil sa dakila mo aming kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bukong anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aagis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang pag-asa. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri Papuri sa Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mong sangkatawan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pangitan ng anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, nung dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos.
upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanyang Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Dating mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at makita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kahit isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa binalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Hesus ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Pakisabi sa katabi mo, Happy New Year. Isang manigong bagong taon sa inyong lahat. Bagong taon, 2025, naway sa pagpapala ng Diyos na atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang na ang pagpapala ng Diyos na si Yahweh na ibinigay pamagitan ni Moises kay Aaron na siya yung tagapagbigay ng pagpapala. Naway sumasa atin ang pagpapala ng Diyos upang tayo ay kanyang kaawaan at pagpalain lagi ayon pa sa ating Salmo 66. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 2, verso 16 hanggang 21, dito po natin mapagninaylayan ano ang kahulugan sa araw na ito na bakit ang bagong taon ay magkaroon tayo ng pagdiriwang ni Santa Maria na ina ng Diyos. Unahin po natin, napakalalim po itong ni Maria, ina ng Diyos. Unahin lang po natin ang ating pagtingin sa ating kapaligiran. Pakitaas ang kamay, sino po dito ang mga nanay? Mga nanay po, mga ina. Palakpakan po natin lahat ng mga nanay. Araw po ninyo ngayon. Araw ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos.
Araw na ang mahal na Berhen ay siyang magbigay sa inyo ng magandang halimbawa. Ano ba ang tunay na ina? Ang ina sa Hebreo ay ima. Pero ang isang Hebreo hindi po tatawag na ang mayroong nanay ang Diyos. Pero siyempre mayroon ding salita. Kung tingnan natin sa salitang Hebreo, ang ina ng Diyos. Ang ina ng Diyos sa salitang Hebreo ay ima, Silohem. Ibig sabihin, ina ng Diyos. Ima, Silohem. Na nakuha naman sa tradisyon ng mga Grigo ay metera to Theo. Metera to Theo. Na nasalin sa Latin, Mater Dei. Sa Grigo at sa Latin, madali lang pong sabihin ang pagiging ina ng Diyos o Mother of God, Metera to Theo at Mater Dei. Pero ito po ay napakahirap sa napakatagal na panahon. Sa napakatagal na panahon na pagdiskusyon, umabot in the year 431, yung unang council ng Ephesus, ay nagkaroon po ng isang patibay ng dogma, Theotokos. Ang mahal na Birhen Maria ay tinatawag na Theotokos. Mula sa long salita, Theos at Tokos. Theos, Diyos, Tokos, nagdadala. Pero hindi yan ang kahulugan na nanay na siya. Siya lang ang nagdadala ng Diyos. Kaya ito po ay malaking diskusyon hanggang dumating ang Second Vatican Council sa 1961 to 1964 at noong November, ito yung napakatindi rin ang discussion sa Vatican Council II. November 21, 1964, naaproba ng lahat ng mga kardinal at pinoproklama ni Santo Papa. Ang Santo Papa noon, dahil namatay si Pope John XXIII, ang Santo Papa noon ay si Pope Paul VI, nagproklama sa isang doktrina ng simbahan, konstitusyon ng simbahan, Lumen Gentium, ang liwanag ng bansa, ng mga bansa. At sa number 52, chapter 8, sa document na yon, ay naproklama na ang mahal na Birhen Maria ay ina ng Diyos. Napakahaba na diskusyon, maraming hindi tumatanggap, maraming umalis sa simbahan dahil hindi nila matanggap na ganon. Dahil tinatanggap nila ang Theotokos, pero ang Mater Dei napakahirap na tanggapin. At noon ay iba pa ang araw ng pagdiriwang kay Santa Maria, ina ng Diyos. Noong February 2, 1974, si Pope Paul VI nagpalabas ng isang dokumento sa simbahan at ang tawag dito ay Marialis Cultus, na kung saan ang kapistahan ng mahal na Birhen Maria ay ilagay na sa January 1 at mula noon ay magkaroon na ng kapistahan ngayon na ang January 1 ay hindi na po kapistahan ng circumcision at pangalan ng Panginoong Hesus, ay tinatawag na dakilang kapistahan ng Birhen Maria, ina ng Diyos. Napakarami rin ang mga kumukontra dito, lalo na yung mga iba't ibang mga simbahan na makaluma. Pero matanggap na rin natin sapagkat napakahalaga ang papel na ginagampanan ng isang ina. O tingnan niyo mga nanay, ano? Tingnan niyo mga nanay. Maganda yan nung sila ikinasal na hindi pa nanay. Pero tingnan niyo pag magkaanak yan. Tingnan niyo ang mukha ng nanay. Hindi na po natin madrawing. Bakit po? Sapagkat napakalaki ang kanilang ginagampanan na papel. Napakabigat na ginagampanan na kanila pong gawin upang ang tahanan, puok na tatahan ang lahat, ay maging matibay ang isang pamilya. Kaya, ang una pong gawin ng isang nanay, una sa lahat,
ang pagpapahayag ng pag-ibig at ang pagsabuhay ng pag-ibig sa tahanan na hindi po madali sapagkat habang tumatanda ang nanay, si tatay naman ay naghahanap ng mas maganda at mas bata. At dahil dito magkaroon talaga ng kaguluhan, kaya kailangan ang nanay ay siyang magpahayag ng tunay na pag-ibig na matatag, magkaroon ng pagkalinga sa mga bata at kapanatagan sa buong pamilya. Pangalawa, na ang nanay ay siya yung naguhubog upang ang isang bahay ay magiging tunay na Kristiyanong bahay. Sa pamagitan ng pagpapahayag nito ng kabutihan, pero mayroong nanay na laging nagtitsismis, kaya hindi nagpahayag ng kabutihan sa kanyang mga kapitbahay. Dahil ang tawag sa kanya, hindi na po nanay, marites. At dito po makita natin ang pangatlo na gawain ng isang nanay ay ang pagbigay impluwensya sa mga kabataan upang maisabuhay nila ang mithiing Kristiyano at ang kaugalian ng isang tunay na Kristiyano. Kapag masama po ang ugali ng mga kabataan, ang lagi nilang sinasabi ng mga tatay at nanay, ay, nakuha niyo yan sa kapitbahay. Papayag ba kayo na nalahian yung anak niyo sa kapitbahay? Hindi po, dahil ang tatay at ang nanay ay siyang naghubog sa ugali at sa mga mithiing isinasabuhay ng mga kabataan. Sapagkat kung anong ginagawa ng tatay, ganun din ang sundin ng mga anak. Kung nagsusugal ang tatay, nagiinom, naglalasing, nagdudruga, ganun din ang mangyari sa mga kabataan. Pero kapag ang nanay ay nariyan, siya yung tinatawag na lakas na magkaroon ng balansi sa pamilya. Paano ngayon pagkahiwalay ang tatay at ang nanay? Mayroon tinatawag na dysfunctional family at doon ang malaking problema. Kaya pang-apat, kailangan na ang nanay ay siyang magpapahayag ng tinatawag na nurturance. Yung bang pagpahayag ng kabutihang loob, may pag-ibig at mayroong kabukasan. Sapagkat kanino pa magsasabi ang kanilang mga anak ng pinakamahirap na pinagdaanan sa buhay at maraming problema na napakahirap nilang bigkasin kung hindi pa sa nanay. Kaya napakahalaga po ang nanay. At panglima, ang nanay, sinasabi ko na kanina, dapat role model. At siya ang nagpapatibay sa pamilya upang may disiplina. Ang tatay kasi pag magdisiplina, kuminsan nananakit. Pero pag nariyan ang nanay, mabalanse ang lahat ng bahagi ng pamilya at ang disiplina ay mayroon ng pagmamahal. Kapag ka nagpahayag ang nanay ng pagmamahal, matulad siya ni Santa Maria na ina ng Diyos. Palakpakan mo natin ang mahal na Birhen Maria sapagkat siya ang dapat tularan ng lahat ng mga magulang, hindi lang ng mga nanay, upang ang Diyos ng pag-ibig ay siyang ating maranasan. Ang Diyos ng pag-ibig ay siyang magbigay saysay ng ating bagong taon. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa nauna ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay muli umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa nabuhay at ngamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayong araw ay itinakda ng Diyos bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa kasaganaan at kapayapaan. Itaas natin sa Kanyang ating mga kahilingan at taimtim na manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami.
Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas naming si Hesukristo at sa tulong din ng panalangin ng mahal na Berheng Maria, manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang adhikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghari nawa ang kapayapaan at pag-asang hatid ng ating tagapagligtas sa bawat tahanan at pamayanan, lalong-lalo na ngayong taon ng Yubileo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig, lalong-lalo na sa mga bansang nasa gitna ng digmaan at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Tuluyan nawang mamayapang mga kapatid nating yumauna. Masilayan nawa nila ang liwanag at mukha ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama namin, batid mo ang aming pag-iral dito sa mundo. Tulungan mo kaming ipalaganap ang iyong kapayapaan upang maayo namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hingin namin ito, magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Samba ng paso na manus sa Belen, may dalaga maiaalay, kay Jesus nasagsama. Tayo na, sa Belen tayo na sa Patuod kay sarap magawin at sa gabi ng sagsama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmula at magkaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dikilang kapistahan ito ni Maria, na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang naman namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan ito sa pagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama nung kapanintunay marapat ni kay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa bayang lahat ang mahal na berhing totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang berhing Maria ay maging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya isa namang siawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan.
Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ngayong banal, makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas, pagkamatay, tuwing pagkabuhay ng anak, inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami iyong may narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa imay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, magaling na utos. Sa turo ni Jesus, tapayin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan na magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lahat tayo'y maganap sa suwinang naanap. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama ni Maria, purihin siya lumina. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angin aming narinig sa parang umabi, mga bundok ng sapil, inuulit ang himig. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Aking manangaston at suntunan ang saya, ay balik ang mahagin
Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Bukas po, January 2, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi, makiisa po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa kadikilang kapistahan ng mahal na ina ng anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsasalo-salo sa piging na banal, ay makapakinabang nawa sa iyong buhay. Sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa pagdalaw niyo sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Ngayong kapistahan, dakilang kapistahan ng kanyang ina, ang mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga nakiisa sa atin. Salamat sa mga narito. Salamat sa mga naugnay sa iba't ibang social media platform. Salamat sa lahat ng mga kasama natin na nasa iba't ibang paraan. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Plakpakan po natin ang lahat na narito at idagdag rin natin sa lahat ng mga naglilingkod, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod. Naway marami pa ang tutugon sa panawagan ng ating pong Jesus Nazareno na maglingkod sa ating simbahan. Bukas pa po ang Quiapo para sa inyong pagbolunteer sa paglilingkod. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat na ugnay sa atin, lahat ng mga tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ngayong bagong taon ng mga piyayang siksik, liglig, at nag-uumapaw. At bibigyan tayo ng kapayapaan mula sa Diyos. Amen? Amen. So, naway magiging mapayapa ang ating bansa ngayong taon dahil matindi na po ang masabi nating pangyayari sa buong mundo ngayon. At kasama na po ang West Philippine Sea. At may malaki po tayong party doon sa either sa kapayapaan o kung ano man ang ating ginagawa, kailangan nating magkaroon ng mapayapa na pamaraan. Ngayon na po ang maringal na pagwasbas ngayong panahon ng pagdiriwang ng mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, at ngayong unang araw ng bagong taon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kakalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal ng mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa
ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva Albert! Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y nisinang, may natunghaling nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagano.